Paano ba mag-ipon para makabili ng iPhone 16 Pro Max 1TB? Siguro ng alagaing baka, o kaya ng motor, o sasakyan, o ng TV man yan, o katulad ng ginawa ko, paano ako nakaipon ng pampakasal. Syempre, as an accountant, yan, para hindi ka na mangutang. Well, may 6 akong ingredients para makaipon para sa bagay na kailangan o kahit gusto lang natin yan. So number 1, ang kailangan mo, may goal amount ka. Specific goal, as in magkano. Number 2, source of income. Syempre, obvious naman ito. Paano ka makakaipon na wala kang source of income? Number 3, disiplina. Katulad ng pagbabudget at normal na pag-iipon, kailangan may disiplina ka. Number 4, patience. Dapat mahaba ang pasensya natin. Dapat marunong tayong maghintay. Kasi imamatch lang natin ang ating kailangang ipunin sa kung ano ang kinikita natin. So time. Naniniwala ba kayo na kahit sino ay kaya mag-ipon ng 1 milyon? Basta may enough time, kapartner ng patience at disiplina. So halimbawa, employee ka for 40 years. Kung magtatrabaho ka ng 264 days a year, kailangan mo lang magsubi ng 94 pesos and 70 cents kada araw ng pinasok mo. May 1 million ka na in 40 years. Hindi ko rin sinabi na madali ito para sa lahat at hindi ko rin sinabi na significant pa itong 1 million na to after 40 years. Pero that will prove a point na kung may sapat na oras, may sapat na time, makakaipon ka ng kahit anong amount na kailangan mo or gusto mo. And number 6, isang pinaka-importante, willingness to adjust or compromise. So sa example natin, ipapaliwanag ito. Okay, gamitin natin example. Syempre ang nagawa ko na. Baka naman sabihin nyo puro salita lang ako. Sabihin nyo puro theory lang to. Syempre nagawa ko na ito at na-apply ko na sa sarili ko. So yan ang i-discuss natin ngayon. At ang gagawin natin example ngayon is yung very timely na pinaghahandaan namin ngayon ni Jay ay yung pagpapakasal namin. So nagsimula ako mag-ipon ng pampakasal ko is year 2019 pa. Napakatagal na, di ba? Nung nagsimula pa ako sa current na trabaho ko, that is 5 years ago, di ba? Fully salary pa lang ang income ko that time. So yan yung isa natin, no? Source of income, number 1. And actually, nung nagka-business ako, nag-vlog ako at iba-ibang kita, sa salary ko pa rin kinukuha yung ipon ko para pampakasal. So that time sabi ko, kailangan kong mag-ipon ng 300,000. So ito naman yung goal natin, 300,000. 300,000 at least pampakasal. Nag-base lang ako dito sa mga naririnig ko na minimum para makapagpakasal ng sapat lang, hindi malaki, hindi rin maliit. Pero okay na rin. Hindi ko pa kilala si Jay nitong panahon na to at nakwento ko naman ito sa kanya. Basta ang sa akin, sure naman ako na magpapakasal ako in the future. Sabi ko, bakit hindi ko simulan kaagad? Kasi wala naman akong pagkukunan ng 300,000 pagkaorasan na eh. Kasi ang sweldo ko lang naman, magkano rin lang naman, di ba? Nagplano ako. Sabi ko, siguro in the next 3 years, hindi pa naman ako magpapakasal. Kaya yan yung time natin para maipon ang goal amount. So sa 3 years na yun, sure ako na magkakaroon ako ng mid-year bonus at year-end bonus. Kaya ang rule ko, for those 6 bonuses, kailangan ko magtabi na 15,000. So ang time natin ngayon, yung target ko is 3 years. Ang goal ko is 300,000. So yung from bonus ko na iipunin ko per bonus, so in 3 years na yun magkakaroon ako ng 6 bonus. At ang rule ko ay magsusubi ako ng 15,000 pesos kada bonus. So sure yun na 90,000 pesos for 3 years, di ba? So 210,000 na lang yung kailangan kong isubi from my salary. Yan. For 36 months na sahod, that would be 5,833.33 per month and 2,916.67 pesos per cut-off. And ang result, nagawa ko siya sa nakaplano kong timetable. That is discipline. At ginawa ko siya in 3 years. That is patience. So nasa Call of Duty yung pang-anim, yung willingness to adjust or compromise. Diba, gumawa na rin ako ng video sa pagbabudget as an accountant. Balikan nyo yun kung hindi nyo pa napapanood. Kasi doon, sa source of income natin, doon tayo kasi pipilas nito ating ito. So hindi na match yung example ko nung nagbabudget ako doon kasi ito ay mula sa sweldo ko na nung current job ko. Kailangan kasi nating i-adjust yung budgeting natin. Kailangan ko i-adjust ang budgeting ko para maipasok ko ang 2,916 pesos and 67 cents ko that time. And I did. May magko-comment dyan sigurado, paano kung may pamilya na ako, Call of Duty, paano kung may binubuhay ako, paano kung may pinag-aaral ako, etc, etc, etc. Then diyan pa rin papasok ang compromise and adjust. Example pa rin dito, hindi ko kinaya halimbawa ang 2,916 pesos and 67 cents per cut-off. Eh di pwede kong gawin yan in 4 years. So same concept, kung 4 years ko siya inipon, ibig sabihin kada cut-off ko
1,875 pesos yung aking isusube. So, kita nyo yung difference nitong dalawang to. Hindi pa rin kaya, di gawin kong 5 years. Mag-taste ka na hindi kinakasal within 5 years. So kung ang naging goal ko naman is 5 years, ibig sabihin kada cut-off ang isusubi ko lang is 1,250 pesos. So see the difference? Yan yung sinasabi natin na i-adjust lang natin yung mga variables natin. Either yung time ang i-adjust natin, pwede rin yung goal amount natin, or yung ating, syempre yung source of income natin. So halimbawa hindi pa rin kaya 1,250, di bawasan mo yung iyong goal amount, gawin mo 50,000. Di sa best ka magpakasal, mas mura doon. Gusto mo na 300,000 pa rin yung iyong budget pero within 1 year, di ang adjust mo naman, di yung income mo. Yan, dyan mo i-adjust. Maghanap ka ng other source of income. Yan sinasabi ko na compromise and adjust. Magagawan lahat ng paraan yan. So applicable yan ha sa lahat ng gusto mong bilhin. And kung nagtataka kayo kung ano yung maingay sa background, nandito ako sa aking mga layers. Yun lang. Peace.